Magandang umaga, Sarha at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242, ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media account, sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalag na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa natatanging talk and sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko na 15 years na ninyong nakakasama. Ngayon ay February 6, 2024, araw ng Martes. Alamin muna natin ang kaganapan sa SSS. Bigyan daan natin ang mahalagang impormasyong ito. Para sa mga OFW sa Overseas Filipino Workers na miyembro ng SSS, ipinapaalam ang immediate suspension ng pagtanggap ng pagbabayad mula sa iRemit Incorporated Global Remittance. Para sa mga OFW members na mayroong PRN o Payment Reference Number, maaari kayong makapagbayad ng iyong kontribusyon at loan payments sa ibang SSS accredited collective partners sa bansang inyong kinaroroonan o sa anuman iba pang pamamaraan. Ang DOF Secretary Recto mainit na tinanggap sa SSS. Parang rockstar ang naging pagtanggap ng mga opisyales at ng mga empleyado ng SSS o ng Social Security System sa pagbisita ng bagong talagang DOF o Department of Finance Secretary Ralph Recto sa punong tanggapan ng ahensya sa East Avenue, Quezon City. Bilang hepe ng DOF, siya ang tumatayong chairperson ng SSC o ng Social Security Commission. Pinangungunahan ni President SSS and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait ang pagtanggap sa bagong kalihim ng pananalapi. Nakaroon siya ng pagpupulong sa mga opisyales ng ahensya. Mataas ang respeto at pagkilala ng SSS community kay Secretary Recto dahil ito ang siyang nasa likod ng pagkakapasa ng Republic Act No. 11199 o ang Security Act of 2018 noong ito ay senador pa. Isa sa mga matagumpay na programa na kapaloob sa inamyendahan batas ang pagkakaroon ng WIS o Worker Investment and Savings Program. Ang WIS ay isang mandatory provident fund scheme na nagsisilbing panibagong pag-iimpok ng mga manggagawa na sa pribadong sektor. Naayon ito sa prinsipyo ng Work, Save, Invest, and Prosper na hanggang nitong December 31st, 2023 ay may 6.02 milyon na miyembro at may naggalak ng pondong umaabot sa 79.51 billion pesos. Sa cloud ng programa, ang mga nasa pribadong sektor, mga self-employed, overseas Filipino workers, at voluntary members na hindi pa nakakawa ng final claim. May kontribusyon sa regular SSS program at hindi bababa sa 20,000 pesos ang monthly salary credit. Dahil nga sa pagtatagumpay ng WIS and sinimula na rin ng SSS ang WIS Plus noong December 2022 na isa na naman voluntary retirement savings program na para lamang sa mga miyembro. Sa loob ng isang taon implementasyon nito, nasa 391.63 million pesos mula sa 30,536 ng mga miyembro. Merong investment portfolio ang WIS na 76.34 billion pesos na may return of investment na 5.33%, habang ang WIS Plus ay may 1.41 billion pesos at 6.87% na interest. Susunod na ang inaabangan usapang SSS, panibagong tamang kaalaman ukol sa inyong mga benepisyo mula mismo sa Social Security System. Isa sa mga mahalagang batas na nagawa ng Kongreso ay ang Republic Act No. 11210 o ang Expanded Maternity Leave Law na itinaas sa 105 days ang maternity leave ng isang babaeng nanganak o kaya naman ay nakunan.
Malaga ang papel na ginagampanan ng SSS sa implementasyong na batas na ito dahil special itong inatasan ng batas para sa monetization ng aprobadong maternity leave. Ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga at makakasama natin si Mr. J. Labadia, Head ng Media Affairs Department mula sa SSS. Magandang umaga, Sir J. Labadia. Mabuting araw, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa at na sumusubaybay na rin po. Isang mabuting araw po sa inyong lahat. Yes po, Sir J. Para sa kaalaman ng mga miyembro, ano ba ang naging pagkakaiba ng expanded maternity law sa kasalukuyan kumpara sa dating batas? Opo, yung ating expanded maternity leave law, ang kaibahan po nito, yung dating maternity benefit po natin, kung matatandaan po ninyo, is na around nasa 60 days or 78 days lang po yung binibigay na basis ng computation for the maternity benefit. Under po ng expanded maternity leave law, yung ating benefit po na makukuha pagka ang isang babaeng miyembro po ay nanganak po siya ng normal or cesarean, ay ang basis po nito is 105 days. Kung solo parent naman po ay 120 days. Kung miscarriage or emergency termination of pregnancy, including yung stillbirth, 60 days naman po ang binibigay po natin na basis as for the computation ng maternity benefit. Kapag sinabi yung maternity benefit, ito po ba ay para lamang sa mga babaeng ikinasal? O ibig sabihin natin legal wife? Opo. Itong ating maternity benefit po ay ibinibigay po sa lahat po ng babaeng miyembro kahit na po sila ay kasal or hindi kasal. Basta po ma-meet nila yung ating mga qualifying conditions para makapag-avail ng maternity benefit. Sa mga self-voluntary members, so for sure marami nakikinig sa atin ngayon, mga nanonood. Kapag self-voluntary, wala silang kumbaga yung mga vendor, yung mga vlogger, o basta yung sila lang sarili nagbabayad, wala silang employer, kasama din ba sila sa maternity benefit? Opo, yung ating mga members din po na nasa informal sector po or informal economy, no, qualified din po sila, pwedeng makapag-avail ng ating maternity benefit, provided din po na ma-meet nila yung ating mga qualifying conditions. As long po na may hulog po sila sa SSS, qualified po sila. Ngayon, ito karamihan natatanong, kapag ang isang miyembro ng SSS ay lalaki at nabuntis ang kanyang asawa, may makukuha maternity benefit ba ang asawa o walang trabaho? Opo, itong sa ating SSS maternity benefit, meron po kasing may mga non-working spouse na pwede po sila, yun po ang status ng kanilang membership sa SSS. So, yung mga non-working spouse po na SSS member din po na naguhulog din po ng kanilang contribution, basta ma-meet nila yung qualifying contributions po para makapag-avail ng maternity benefit po, pwede po. Pero kung sa case po na yung lalaki po ang may SS number at may hulog, pero yung asawa po na walang trabaho ay walang SS number at wala rin pong hulog, hindi po sila makakapag-avail ng maternity benefit. So wala sa atin yung tinatawag na paternity benefit? Yung sa SSS po, wala po tayong paternity benefit. Meron po tayong maternity benefit. Pero under sa expanded maternity leave law, yung pong, I think yung additional po na binibigay na leave para naman po sa partner po is nasa sakop naman po ito ng kanilang company naman po eh. Hindi po sa SSS. So hindi ito sakop ng SSS? Hindi po. So ngayon, dapat kinakailangan na may ilang hulog sa SSS para makapag-avail ng maternity benefit, lalo na sa mga ikakasal o sa mga nagpaplano na gusto na makaroon ng anak. So dapat at least meron ilang hulog para makapag-avail sila ng maternity benefit. Opo. Ang isa sa mga requirement po, no, pinaka-importanteng requirement po para ma-qualify for the SSS maternity benefit ay dapat po may at least 3 buwan po na SSS contribution sa loob ng 12 buwan bago ang semester ng kanyang panganganak or yung pagkakunan or emergency termination of pregnancy. So dapat ho, for example ho, ang member ho ay nanganak ng
buwan ng September, no? So ang kanyang semester of contingency is from April hanggang September. So backwards po tayo 1 year. Dapat to yung from March nung current na year hanggang the previous year ng April, dapat may at least 3 months po na hulog na contributions po yung ating member para yun po ang magiging basis nung pag-compute ng kanilang maternity benefit. So dapat pero para mas madali na maintindihan, dapat at least 1 year, minimum 1 year, tapos tuloy-tuloy. Hindi naman po necessary tuloy-tuloy yung hulog, no? Dapat within 1 year, prior dun po sa semester contingency, dapat at least may 3 buwang hulog. Ang ibig sabihin po ng ating, di ba po, yung ating quartering po, no? Yung first quarter, January, February, March, second quarter, April, May, June, third quarter, July, August, September, fourth quarter, October, November, December. Pag sinabi po nating semester contingency, lagi po yung quarter na nandoon po yung date of contingency ay nasa pangalawa po. So yung example po natin ay September. So ang backward po tayo ng isang quarter, which is July, April, May, June. So July, August, September. So ito po yung period na i-exclude po natin sa pag-compute ng maternity benefit. So backward po tayo from March po nung current na year na po na yon, then pabalik po the previous year ng April. Dapat yung 12 months po na yon or 1 year period, dapat may at least 3 months po na hulog yung ating member. Pero sa ngayon, applicable ba ang maternity benefit kahit sunod-sunod ang pagbubuntis ng isang babae? Yes po, yung ating kagandahan po ng ating expanded maternity leave law na ipinasa po nung I think 2019 po ito, no? Wala na pong limit yung pag-avail po ng SSS maternity benefit. Dati po kasi dapat first 4 deliveries lang po, including yung mga miscarriages po or yung ETP. Pero ngayon po, regardless of the frequency, basta mag-qualify po sila dun sa ating number of contributions na kinakailangan, makakapag-avail po sila ng maternity benefit. So kasi dati-rati maximum of 4, tapos kasama pa pala miscarriage. Ngayon naman, wala nang limitation. Kung basta kayan pa nila manganak, and then kung sila may miscarriage, wala din problema. Opo, regardless of po ng frequency. At paano at kailan sila dapat mag-file ng maternity benefits application sa SSS? Ito po ba kapag sila ay nagpa-pregnancy test at nalaman nila nag-positive na, kailangan i-report kaagad ba sa SSS o pagka nanganak na sila? Opo, yung ating member po, kung siya po ay employed, no, once po na ma-confirm po niya na siya po ay buntis or pregnant, dapat po mag-submit po siya online ng maternity notification, which is dadaan po sa kanilang employer. And then ang employer naman po ang magfa-file for the maternity notification sa SSS. Pagka individual member naman po, like yung mga self-employed, diretso na po sa SSS po ang reporting ng maternity notification. Importante po ito para pagka nanganak na po sila, o dapat to ay pagka-employed, kung magli-leave po, yung employer po kasi ang mag-a-advance po muna nung kanilang maternity benefit. At sa oras po ng mga anak yung employed na member, yung ating kanilang employer naman po ang magfa-file ng reimbursement sa SSS through online na rin po. Pagka individual member po, yung ating mga self-employed, yung mga voluntary member, direct na po sa SSS pero online din po ang pag-file ng kanilang maternity benefit. Kung sakali, Sir Jay, meron din ako nakakilala na nahiya siya magsabi na buntis na siya. So, sinisekreto at syempre hindi naman nahalata yung lumalaki ang tiyan niya. So, hindi pa niya pinapaalam sa mga kasama niya sa opisina. In short, hindi niya pinaalam sa doon sa HR department nila. Hanggang sa talaga as in lumaki na, saka lang, hindi lang niya pwede itago. So, pagka ganyan, delay ang pag-report sa HR nila, makakaroon din po ba ng problema pagdating sa pag-file ng maternity benefit?
Dapat po prior sa panganganak, no, dapat makapag-notify po ang member sa SSS. Kung may case naman po, kung halimbawa nakalimutan nila, ang alam ko po ay hinihingan po natin ng explanation yung ating member bakit hindi po agad nakapag-file ng notification sa SSS bago siya nag-file ng maternity benefit po niya. At sa ngayon, magkano ang ma-avail nila sa maternity benefit? Opo, yung ating maternity benefit po ay 100% po ng average daily salary credit po ng member. So, halimbawa po, yung ating member po, no, ay meron po siyang hulog na ang monthly salary credit po niya is 20,000 po, no. Tapos kinuha po natin yung 6 na buwan na prior sa semester contingency niya na dinivide po natin 180, and then kung siya po ay nanganak ng normal ay bibigyan po natin siya ng 105 days. So kung yun po ang computation po niyan, ang lalabas po ay nasa 70,000 po yung kanyang makukuha. So laging ano po yan, 100% po ng average daily salary credit po. Then times kung ang member po is 105 days po kung in case ng normal or cesarean delivery. Kung siya naman po ay solo parent, may additional po pong 15 days po yon. At kung miscarriage naman po, 60 days naman po yung ating basis. Ang 105 days, ito ay parehas na mapa-normal o mapa-cesarean delivery? Yes po, pareho lang po. 105 days po ang binibigay natin, both po pagka normal or cesarean delivery po. Kapag sila naman ay nanganak sa ibang bansa, o kasi yung iba, di ba, gusto nila sa ibang bansa. So, nung time na yun, doon sila nabuntis, nasa ibang bansa din. So, hindi sila na so, ang pagre-report dapat through online. No need naman na kailangan nila pumunta sa mga SSS branch. Online na po tayo, pati yung ating pag-file ng ating maternity notification and yung benefit po, online na po tayo. So lahat ay online na. So walang problema kung wala din sila sa Pilipinas. Opo. Makaka-access naman po ang ating member sa meron po silang my.sss account. So walang problema sa SSS kung ang kanyang OB, yung tumitingin doon sa babae, at sa babaeng buntis, at sa foreign hospital. So walang problema, ang pinag-usapan lang natin, makakapag-avail siya ng 105 days leave. Yes po, opo, Doktora. Basta po yung ating member, ma-meet niya po yung qualifying conditions po. Yan. At kasama, ito naman, syempre yung iba naman, gusto na naman na yung 105 days para sa kanila baka kulang o kasi wala silang makuwang tagapag-alaga. Kasama pa sa binibilang sa 105 expanded maternity leave ang mga araw ng Sabado, Linggo o kaya naman mga may holidays. Kasama nung po ba sa bilang ng 105 days? Yes po, Doktora. Kasama po ang yung mga araw ng Sabado at Linggo. Galing din po yung mga holidays po. Ang 105 days po for normal CS delivery is counted po siya for calendar days po. At sa mga huling nakapumasok po at mga nanonood ngayon, ano ulit ang eligibility requirements para makapag-avail o mag-grant ang kanilang expanded maternity leave? Opo, yung ating SSS maternity benefit po, ang isa sa mga pangunahing requirement po para makapag-avail, dapat po at least meron po tayong 3 months na hulog within 12 months or 1 year prior po ng semester of contingency nila. Pangalawa po, dapat po yung ating member ay meron din pong my.sss account. So, kasi po online na po ang pagpa-file po nito. So, dapat po meron po silang my.sss account. At kung ang member naman po ay individual or self-employed, meron po siya dapat na bank account na enroll po sa ating disbursement account enrollment module, which is dun din po through their my.sss account. Tapos, paano naman kung sa kaligitnaan, kung let's say biglang may nakaroon siya ng emergency leave, sabihin natin na aksidente siya, yung babaeng buntis, pero hindi naman nakunan. Kapag kaganyan, may ma-avail ba siya kapag siya ay nanganak? So, pwede bang magiging dalawa?
Ang maternity benefit po is hindi po pwedeng dalawa at kung halimbawa po siya ay na-cesarean, isa lamang po ang count nito. Kung miscarriage naman po is yun po, for miscarriage naman po which is 60 days yung ibibigay ang basis po ng kanyang computation ng maternity benefit. So pagka ganyan na aksidente siya, ang pag-file po niya ay sick leave ba ang tawag doon? Wala po tayong overlapping dapat po ng benefit po, no? Oo. So, dapat po, kung maternity benefit lang, meron ko kasi halimbawa yung isang member, no, na pumasok po siya pero dapat naka-leave pa rin po siya for the maternity leave po niya. Pumasok and then nabinat po, hindi po siya makakapag-avail ng sickness benefit. Kasi ho siya po ay bayad na po siya for the maternity benefit po niya. So dapat to talagang ang purpose ng ating expanded maternity leave law ay dapat i-enjoy po ng ating female member na dapat mag-leave po siya para sa kanyang recovery due to childbirth po. At kung sakali naman, yung kumpanya, kailangan niya yung kanyang empleyado na pumasok na sa tanggapan nila. So in short, sabihin natin after 60 days, nakita naman na okay naman siya, papasok siya within the 105 days. So yung 105 days na to, makukuha pa rin sa SSS, and then si employer, magbibigay pa sa kanyang sweldo. Pwede ba yun? Dapat po yung ating maternity benefit po, ini-enjoy po talaga ng ating member na dire-diretso po siya, continuous po siya. Opo. So, talagang dapat po ito ay ma-practice po niyan na talagang magamit po yung leave po niya for 105 days. Pero kung sakali naman na, ano mangyayari kung pumasok na siya sa trabaho? Sa case po naman ng computation naman ko sa maternity benefit naman po kasi, basta po ang member is in advance po ng kanyang employer, babayaran naman po ng SSS yung kanyang yung in advance po niya na maternity benefit. Pero po, yun nga po, yung ating maternity leave law, dapat po ito ay talagang ini-enjoy po ng ating workers po na continuous po niyang gagamitin. Hindi po siya pwedeng putol-putol po. Oo, saka dapat maganda itong batas na binibigay sa ating mga babaeng na nanganak at nabigyan ng 105 days leave para at least meron din kayong bonding sa yung anak, lalo na kinakailangan ninyo mag-breastfeeding. So, yun ang kaya ginawa yung batas, hinabaan ng 105 days para unang-una makapag-breastfeeding po kayo, at least may bonding kayo sa iyong anak mismo dahil kapag kayo nagtatrabaho, ibibigay na lang po ninyo doon sa iyong sa yaya o sa magbabantay. So itong batas na to ay para sa inyo mismo para makabawi din po kayo kasi alam naman ng ating pamalaan na syempre mahirap, baka may bagong sanggol, yung kung puyat ang nangyayari dyan, lalo na yung sa first 60 days, napakahirap yan kasi puro puyat yan. So, 105 days makakabawi na po kayo para pagpasok niyo ulit sa inyong mga trabaho, well-energized na po kayo. Yes po. Di ba po, Sir Jay? Opo. Dahil ito po talaga ay isinabatas po ito para po sa kapakanan ng ating mga babaeng manggagawa po na talaga pong makapag-recover sila dahil sa panganganak, para pagkabalik naman po ng kanilang trabaho ay okay na po sila at kaya na po nilang bumalik at magampanan yung kanilang mga functions po sa kanilang mga work assignments. Sir Jay, kanina doon sa ating balita regarding po sa mga OFW natin na kumbaga yung yung suspended muna ang pagtanggap ng pagbabayad mula sa I-remit. Pwede po ba pakidetalye mo po tungkol dito sa announcement ko kanina? Paumuhin po, Doktora, no, wala po tayong on-hand na details po niya, no. Basta ang aming announcement po ng SSS is suspended po yung remittance through the I-remit po muna, and wait na lang po until further notice na lang po.
Pero suspended talaga sa iRemit. So marami pa naman ibang paraan na kung sila ay magbabayad ng kanilang monthly contribution, okay, meron silang salary loan, wala namang problema. Yes po, Doktor. Meron naman po tayong other alternative payment channels po para makapagbayad po ang ating mga kababayan po na nasa abroad po. At meron tayong katanungan mula po sa ating mula Rosemary Ku. Kapag hanggang nawala. Hanggang let's say kung siya ay magsi-60 years old, ang hulog po niya ay dapat hanggang kailan? Dapat ba mismo sa araw ng kanyang birth month? Dapat tuloy-tuloy ang paghulog niya? Opo, yung ating sa retirement po, lagi po nating tatandaan po yung para ma-cover po yung 120 months para makapag-pension. Dapat po yung last na payment po niya na covered for the 10 years is lagi po siyang prior dun sa semester of contingency. For example po, yung ating member po is magbe-birthday po siya ng 60th niya sa buwan po ng October this year. So, ang kanyang semester of contingency ay lalabas po na July, August, September, October, November, December. So, dapat po from June this year pababa, dapat po meron po siyang hulog na 120 months at least para maka-pension. Kung less than 120 months or 10 years yung hulog po niya, lump sum lang po yung kanya makukuha. Pero siguro nakukuha ko yung tanong niya. Kasi kung ang voluntary member sa August this year mag 60 years old, up to when siya maghuhulog. Okay. Tapos, let's say, let's say sabihin natin last year pa, meron na siyang 120 contribution. And then, ewan ko lang kung hirap na siya maghulog, pero sa August pa siya magsi-60 years old. Kapag hindi siya naghulog, pero may 120 contribution na siya, wala ba magiging problema? Basta po yung 120 contributions po niya is prior dun sa semester of contingency niya. Pasok po yun. So, halimbawa po, binanggit po ninyo, August po siya mag-60, no? So, ang quarter po niya ng kanyang 60th or contingency date po niya is July, August, September. So, backward po ulit tayo, April, May, June. So, March, backward po ulit. From March this year, pababa, pagka nauka 120 months na po siya or 10 years na hulog, pwede po siya mag-qualify for the retirement benefit na pension po yon. Pero, hihintayin pa niya na mag-birthday siya bago siya pwede mag-file ng retirement. Yes po. Dapat po on the day ng kanyang date of birth, yun po ang filing date po niya. Dahil pagka nag-file po siya online, ilalagay po niya yun, i-encode niya, i-input niya sa kanyang My.SSS account for the eligibility para ma-check po niya para mag-qualify po siya for the retirement benefit. At sa mga may trabaho pa, meron employer, kailangan tuloy-tuloy hanggang 65 years old. Yes po, yung mga may trabaho pa, hanggang mag-65 po sila, which is yung technical retirement po yun. At sa sa isa pa, Sir Jay, napansin ko, kapag ka self-employed, need nila maghintay hanggang 65. Yung ating mga self-employed naman po na individual member po, no, basta mag-60 sila at hindi na po sila naghahanap buhay, at meron po silang hulog na 120 months, mag-qualify po sila, pwede na po sila mag-file for the retirement benefit. Pwede na rin? Opo, pwede naman po. And then para sa mga sa mga senior citizen natin na 80 years old and above, yung mga nakapanood sa ating previous interview ko sa iyo, Sir Jay, alam mo ninyo, may mga senior citizen na sobrang excited. Yung either ang birthday nila, meron August, may November. Parang sabi nila, pwede ba pagpasok ng March, pwede na po ba kami magpa-akop?
hindi na kami maghihintay doon sa ng August o November pa. Gusto nila habang may panahon, gusto na nila magpaako. Medyo maaga pa po yung pag nag-file po sila for this March, no. Kung August naman po yung kanilang date of birth, pwede naman po sa buwan po ng August po sila mag-file for the AKOP. Ito po yung mga 80 years old po, no, na residing dito po sa Philippines. Mm-hmm. So, ano lang po, kahit sa buwan po ng August, mag-file na lang po sila kung kailan po yung month of yung date of birth po nila. Yung kanilang pension naman po is dire-diretso pa naman po yun. Kung kasi meron isa, kaya gusto niya magpa-akop ng March kasi may plano sila mag-abroad at siyempre medyo matatagalan. Natatakot siya maputol. Kaya gusto niya magpa-akop before bago siya mag-abroad. Opo. Yung ating mga members naman po, kapag halimbawa naman po wala po sila sa Pilipinas, meron naman po tayong ibang option para mag-file. Pwede po nilang i-email yan o kaya naman po pwedeng i-send po nila or magpadala po sila ng authorized representative. Basta po kumpleto yung supporting document, may picture po nila na may hawak po silang dyaryo na current po. Basta po ma-comply nila yung ating mga requirements, pwede po nilang ipasuyo po yan sa kanilang mga kamag-anak po. Sir Jay, meron po ba tayong mga special announcement o paalala sa ating mga miyembro, mga nakikinig at mga nanonood sa ating ngayon? Yes po, yung ating mga members na parati po silang manatiling mag-check po sa ating mga official social media pages, lalong-lalo na po yung ating Facebook page para po sa mga updates po ng programa ng SSS. Kung meron po silang mga katanungan, may mga queries po sila or follow-up, pwede po kayo mag-email sa usap tayo, that is ussap@sss.gov.ph, or pwede rin naman po kayong bisitahin nyo po ang aming customer service portal po, yung CRMS po natin, which is Usap Tayo Portal. I-Google lang po ninyo yun, mag-login po kayo dun sa ating portal po na yan. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga follow-up ng mga benefits kung nais nyo pong malaman kung ano pong status na. So, lagi lamang pong tumutok para maiwasan po natin na maging biktima po ng mga fraud na kumakalat na may promo po ang SSS. Lagi po nilang i-check, i-verify lagi po sa ating official pages po natin. Yes po. Maraming salamat po, Sir Jay. Thank you po, Doc. Thank you. At maraming salamat po sa inyo lahat. Yan po. Muli, ang nakasama natin ay si Mr. Jay Labadia. Siya po ang head ng Media Affairs Department dito po sa SSS. Kaya kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag po kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hari ng SSS na kayo ay mapaglingkuran. Kaya muli makakasama natin ang SSS next Tuesday kasi every Tuesday po topic po natin ay SSS. Samantala, ang oras ng buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:08 ng umaga, Kautiam Kongpwe Hudsaki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, papasadaan naman natin ang mga headlines na mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Martes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng